Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ang halamang ito na hawak ko ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto noong panahon ng Biblia. Pero ano nga ba ang espesyal at mahalaga sa halamang ito? Ngayon, pumunta kami sa disyerto ng Judea para muling matagpuan ang tunay na balsamo ng Galaad. Ang napakabihirang balsamo ito ang pangunahing sangkap na insenso sa templo ng Jerusalem. Gamit ito, ginagawa ang langis ng pagpapahid na ginamit upang pahiran ng mga hari, mga propeta at mga pari ng bayan ng Israel. At ang muling paglitaw nito matapos ang 2,000 taon ay direktang konektado sa pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem. Ngayon, aalamin natin ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng halamang ito at ng kasaysayan ng Israel. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Kapag binanggit ng Biblia ang pangalang balsamo ng Galaad, hindi ito simboliko o pangkalahatang pangalan. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa isang particular na pabango na gawa mula sa isang tiyak na halaman. Mula sa halamang ito, gumagawa sila ng solidong insenso na sinusunog at mula rin dito, gumagawa sila ng langis na ginagamit para sa pagpapahid. At pareho mahalaga ang insenso at ang langis para sa pagpapatakbo ng templo sa Jerusalem at lubos na kinakailangan para sa pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem. At dahil dito, ang muling pagyusbong ng halamang ito matapos ang halos 2,000 taon ay talagang ikinagulat ng marami. Pero magsimula tayo sa pag-unawa sa nakaraan ng balsamo ng Gilead at pagkatapos ay pag-usapan natin ang kasulukuyan nito at higit sa lahat ang hinaharap nito. Ang balsamo na ito ay maraming ulit na binabanggit sa Biblia. Mula pa sa simula, mula sa aklat ng Genesis halimbawa, sa Kabanata 37. Nung itinapon ng mga kapatid ni Jose, si Jose sa isang balon. At bigla, nakita nilang isang karaban ng Ismailita na dumadaan sa disyerto mula sa Gilead. At sa karabanang iyon, may iba't ibang bagay na dinadala, kabilang na ang balsamo mula sa Gilead. At sa mga mangangalakal na iyon, ibinenta si Jose, at sa ganoong paraan siya nakarating sa Ehipto. Ngunit ang malaking ugnayan ng bayan ng Israel sa balsamo ay nagsimula noong panahon ni Haring Solomon. Noong siya ay binisita ng isang mahalagang panauhin, si Reyna ng Sheba, at siya ay nagmula sa Sheba. Dala niya ang pinakamaganda na kaya niyang ialok, lahat ng kayamanan, ang mga pinakamabihira at pinakamahalagang bagay. At kabilang sa mga regalo niya ay ang balsamo. Pero hindi lang basta langis ng balsamo ng Gilead ang dala niya. Dala niya ang mga ugat ng buhay na halaman at ibinibigay niya ang mga halamang ito. At mas mahalaga pa itong regalo dahil napakahalaga ng langis. Pero ang kakayahang magtanim at magparami ng sariling halaman ay walang kapantay na halaga. At pagkatapos, tinanggap ni Solomon ang regalong ito at ipinakilala rin niya ang pagtatanim ng balsamo ng Gilead dito sa Judea. At ang produksyong ito ay kilala bilang pinakamahusay sa buong sinaunang mundo. At para saan ginagamit ang balsamo na ito? Ito ang pangunahing sangkap ng insensong sinusunog araw-araw sa templo. At noong panahon ng ikalawang templo, ibig sabihin sa panahon ni Jesus, ang balsam na ito ang basehan ng langis ng pagpapahid na ginagamit para pahiran ang mga hari, propeta at mga pari ng Israel. At ginagamit din ito bilang gamot. Hindi lang ito basta isang mabangong pabango. Itinuturing itong isang napakahalagang gamot. At hindi lang mga taga-Israel ang tumuturing dito bilang mahalagang gamot. Alam ng sinaunang mundo ang mga katangiang medikal nito. Marami tayong sinaunang mga sulat na nagsasabi tungkol dito, lalo na ang mga sulat ng mga Griego at Romano noong unang siglo.
Si Propeta Jeremias ay nagulat kung paano ginagamit ng mga doktor noon ang balsamo ng Gilead bilang gamot. Marahil iniisip ng marami sa inyo ang tanong na, pero ang tanong na siguro ay iniisip ng marami sa inyo ay, nasaan ang balsamo ng Gilead ngayon? Bakit hindi na natin ito ginagamit? Bakit parang bigla na lang itong nawala na parang bula? Ang nangyari ay ang malaking rebelyong Hudyo noong taong 66 pagkatapos ni Kristo. Ang rebelyong ito laban sa mga Romano ay nagdulot ng matinding pagkawasak. Ang mga Romano ay nagmula sa Galilea papunta sa timog. Winawasak ang bawat lungsod na kanilang madaanan. At sa kanilang paglalakbay, sinisira rin nila ang mga pananim. Malaking bahagi ng agrikultura sa buong bansa ay napabayaan. At nagsimulang lumapit ang mga Romano sa mga taniman dito sa rehiyon ng Jericho. Pero dito sa kasong ito, hindi lang ang mga Romano ang sumira na nagdulot ng matinding pinsala. Mismong mga magsasaka ng balsamo ang nagsimulang sumira. Ang kanilang mga taniman, sinunog nila at sinira ang mga kagamitan. Dahil ayaw ng mga magsasaka na mapunta sa mga Romano ang lihim ng balsamo. Ang lihim na ito ay ipinapasa ng pasalita mula sa guro papunta sa alagad. Ngunit lahat na nakakaalam ng lihim na ito ay pinatay o ipinatapon ng mga Romano. At dahil dito, ang tunay na balsamo ng Gilead ay nawala na sa kasaysayan. At ito ay nanatiling nawawala sa loob ng halos 2,000 taon. At ngayon gusto kong ikwento sa inyo ang rebolusyong nangyayari dito. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Nandito na tayo ngayon sa proyekto ng balsamo ng Gilead, na muling natutuklasan ang mga lihim na ito na nawala na sa paglipas ng panahon. Batay sa mga makasaysayan, biblical at archaeological na pananaliksik. At ngayon, papasok na tayo ng sabay-sabay. Kasama na natin ngayon si Guy Ehler, ang tagapagtatag ng proyekto ng balsamo ng Gilead. Shalom! 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 Maligayang pagdating sa plantasyon ng balsamo ng Gilead. Maraming salamat. Gusto kong itanong sa iyo kung bakit mo nilikha ang proyektong ito. Isa sa mga dahilan ay dahil naintindihan kong bahagi ng aking pamana ang mga halamang ito. Mas mahalaga ring malaman na ilan sa aking mga halaman ay maaaring mahalagang gamot at posibleng lunas para sa sangkatauhan. Itinatag ni Guy ang proyektong ito 17 taon na ang nakalipas. At ang mga taniman na nakikita natin ngayon ay nagsimula lang 9 na taon na ang nakalipas. At bukod pa sa balsamo ng Gilead, mayroon ding ibang mahahalagang halamang biblikal dito. Ang focus natin na yon ay ang balsamo ng Gilead. At pati na rin ang insenso ng templo ng Jerusalem mula sa una, pangalawa at pangatlong templo. Gusto kong malaman kung pwede mong ipakita sa amin ang sikat na halamang balsamo ng Gilead. Matutuwa akong gawin iyon. Ang halamang ito ay tinatawag na Commiphora gileadensis. May pangkalahatang pagkaunawa na ito nga ang tinatawag na balsamo ng Gilead. Iba-iba ang amoy ng halaman depende sa bahagi nito. Isang amoy ay galing sa dagta. Susugatan ko ito. Lapit ka at makikita mong lalabas ang dagta. Pwede mong ilagay ang daliri mo dito at amuyin ito. Tingnan nyo ito na malapitan. Nakikita natin ang dagta ng puno. At dito pa lang, naaamoy ko na agad. Wow, totoo nga. Una, mararamdaman mo agad sa balat na mamantika ito. At ito ay isang esensya, isang pabango na kakaiba sa lahat na nakasanayan natin ngayon. Sige, may kakaibang amoy mula sa bunga. Bunga ito ng balsamo ng Gilead. Amoy citrus ito, parang lemon. Amuyin mo. Wow! Ibig sabihin, mabango ang dagta. Yung prutas na binuksan niya dito, kakaiba talaga ang bango. Pwede pahingi, aamuyin ko gamit ang kabilang kamay para di maghalo ang amoy. At totoo, mas citrus ang amoy.
Medyo mas matamis din ito. Sa simula ng tagsibol, ang mga bagong dahon ay may kakaibang amoy din. Kaya kung babalik tayo sa simula ng tagsibol, magsisimula na magkaroon ng mga dahon ang lahat ng ito. At doon, maari rin nating maamoy ang pangatlong halimuyak ng parehong halaman na ito. Nagdidistila ako ng essential oil mula sa lamang ito. Para lang bigyan kayo ng ideya, mula sa humigit kumulang 100 kilo ng tinadad na balsamo ng Gileade, nakakagawa ako ng mga 250 mila na essential oil, matapos ang 9 na oras ng distillation. Kaya tingnan ninyo ang proporsyon na ito, 100 kilo ng halaman. Nakakakuha siya ng isang maliit na bote na 250 ml. At kailangan din nating isaalang-alang na ang mga halaman ay hindi malalaking puno na mayabong. Ibig sabihin, bawat halaman ay maliit lang. At kahit na may lahat ng makabagong teknolohiya at kagamitan na meron tayo, napakaliit pa rin ng nakukuha nating extract. At tugma ito sa lahat ng mga ulat sa Biblia na mayroon tayo. At ang mga sinaunang kwento ay madalas nagsasabi na ang pabangong ito, ang aromatikong langis na ito, ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Salamat, Daddy. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan naglakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagip ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito. Pero higit pa ron, napakalalim ng kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano habang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa description sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. At ito ang pangalawang sanggol pagkatapos ng balsamo ng Gilead. Ang halamang ito ay tinatawag na Boswellia sacra. Sa ibang salita, ito ang tunay na olibano. Ito ang sikat na olibano. At marami rin tayong mga talata sa Biblia na tumutukoy sa olibano mula pa noong kapanganakan ni Jesus. Noong binigyan siya ng insenso ng olibano ng mga pantas na hari. At pati na rin sa mga seremonya sa templo at tabernakulo kung saan sinusunog ang insensong ito. At ngayon, kailangan nating tumawid sa kabilang bahagi ng mga bukirin para mas makilala pa ang kwentong ito. Ito ang Commiphora myrrha na malamang siyang mira sa Biblia. Hindi ko alam kung ano inaasahan ko sa mira, pero sigurado akong hindi ito. Kung dadaan tayo sa disyerto at makita natin ang halamang ito, hindi ito mapapansin at lalo na hindi natin iisipin na. Maisip na isa ito sa pinakamahalagang halaman noong sinaunang panahon. Wala sa mga halamang nakita natin hanggang ngayon ang kapansin-pansin ang itsura, kaya madalas din silang hindi napapansin. Tunay nating natutuklasan ang tunay na halaga at kahalagahan ng mga ito kapag nalaman natin kung ano ang nasa loob nila na siyang dagta. Gusto ko sanang amuyin ang danta ng mira, pero sabi niya kakaunti lang lumalabas dito, kaya kunti lang ang binuksan niya para sa atin. Pwede ninyong tingnan ito ng malapitan. Yung kakaunting lumalabas, tingnan ninyo dito. Yung kaunting lumabas ay makikita ninyo yung puti sa kamay ko. Pero isipin ninyo, sobrang kaunti lang talaga ang mira na makukuha sa ganitong halaman. At dahil nga dito, dahil maliit lang ang mga halaman at kaunti lang ang dagta na lumalabas, napakataas ng halaga nila noong panahon ng Biblia. At hanggang ngayon, hindi rin mura ang paggawa ng mga produktong ito. Mag-iingat ka sa halamang ito.
Hindi rin madaling dumaan dito kasi karamihan ng mga halaman dito ay matitinik. At hindi ako handa para dito ngayong araw. Mga kaibigan, pakiramdam ko ay nasa isang gubat ako sa isang oasis. At minsan, mahirap isipin na talagang nandito tayo sa gitna ng disyerto ng Judea. Nakikita natin ang disyerto sa buong palihid natin. At dahil dito, lahat ng agrikultura sa lugar na ito ay ginagawa gamit ang artipisyal na irigasyon. Tingnan nyo, ang galing ng dinala ni Guy para sa atin. Meron tayo dito ng 3 uri. Itong una dito ay ang olibano. Dito sa gitna ay ang tunay na mira. At dito ang pinaka-espesyal sa lahat, ang balsamo ng Gilead. Makikita ninyo na nilagay niya ito para sa atin dito sa mga kabibe. Dahil ganito rin ito ginagamit nung sinaunang panahon. May mga sulat mula sa panahong Romano na nagsasabing kinokolekta ang dagta ng puno gamit ang mga kabibe mula sa dagat. Kaya dito mayroon din tayong mga kabibe. Kaya pinapanatili natin ang tradisyon dito. At gusto ko na itong dalhin ngayon sa mesa kasi kailangan nating malaman kung ano ang gagawin natin sa lahat ng ito. Kaya nandito na ang mga inihanda nating gamit. At sa 3 uri, gusto kong magsimula sa olibano. Kilala rin ito bilang frankincense. Kaya kukunin natin dito ang olibano. Tingnan ninyo, ito ang purong dagta ng halaman. Kaya hinihiwaan niya ang halaman, kinokolekta ang dagta. At ano ang ginagawa sa dagta? Ilalagay ito rito at kailangang durugin na. Si Guy ang marunong gumawa nito, kaya hihilingin ko sa kanya na gawin ito para sa atin. Pero ngayon, kailangan nating pag-usapan ang pinakamahalagang bahagi sa lahat. Ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa pagtatayo ng 3 templo sa Jerusalem? Kapag pinag-uusapan natin ang proyekto ng 3 templo, hindi lang ito basta pagtatayo ng isang gusali. Dahil kahit bukas pa maitayo ang gusali ng 3 templo, wala rin itong silbi kung wala ang lahat ng kagamitan, kasangkapan, mga langis at insenso. Kung wala ang lahat ng ito, hindi magagamit ang templo. Kaya linawin natin na ang gusali ng 3 templo sa Jerusalem ay hindi pa nasisimulang itayo at wala pang petsa kung kailan ito sisimulan. Pero lahat ng nasa paligid ng proyektong ito, oo, nangyayari na. Halimbawa, ang mga kagamitan sa templo tulad ng gintong menora, ang mesa ng tinapay, ang altar ng insenso, lahat ng ito ay handa at nakahanda na sa loob ng instituto ng templo sa Jerusalem. Pero para saan ang altar ng insenso kung wala namang insenso na pwedeng sunugin? At kaya naman napakahalaga ng buong proyektong nakikilala natin na yon. Dahil kailangan nila ng insenso na pwedeng sunugin. Halimbawa, sa panahon na yon, may mga pagsasanay at paghahanda ng mga saserdote para sa templo, ng mga Levita para sa templo. Pero hindi nila pwedeng simulan ang kanilang tungkulin sa 3 templo kung hindi sila pahiran ng langis. Hindi ito pwedeng gawin gamit lang kahit anong langis. Kailangan ito ay espesyal na langis. Lahat na nagaganap noon sa templo ay may napakadetalyadong paglalarawan sa Biblia at sa mga sinaunang sulat. At dahil dito, para gumana ang 3 templo, oo, kailangan ang 11 uri, ang 11 uri na bumubuo sa ktoret na siyang insenso ng templo. Sa 11 sangkap na bumubuo sa insenso, ang pangunahing sangkap, kapos sa dami at sa amoy, ay ang balsamo ng Gilead. At nandito ito sa atin ngayon. At bukod pa dyan, kulang pa ng 10 iba pang sangkap. 2 sa mga ito ay narito mismo sa harap natin. At may iba pa ring ginagawa dito. Sa 11 sangkap mga kaibigan, 5 ang ginagawa dito sa paligid natin sa loob ng proyektong ito. At pinag-aaralan nila
at naghahanda silang simulan ang pagtatanim ng lahat ng 11 uri. At dahil dito, bukod sa langis ng pagpapahid na biblikal na dito na rin ginagawa, magagawa na rin nilang ihanda ang kumpletong insenso gaya ng kinakailangan. At ngayon, gusto kong gawin ang isang napaka-espesyal na bagay kasama kayo. Lalapit tayo hanggat maaari sa totoong insenso ng Templo ng Jerusalem. At ito rin ang magiging insenso ng ikatlong templo. Pero sinabi ko na may 5 uri mula sa 11 na dito itinatanim sa lugar na ito. At 3 lang ang meron tayo. Nasaan ang ika-4 at ika-5? Narito na ang ika-4. Kaibigan, tingnan siya. Dapat itong nasa espesyal na lalagyan dahil maliit siya. Ito ang asafran. Ang asafran ay ang panloob na bahagi ng bulaklak. At ito naman ang ika-4 na uri. At ang ika-5 ay ang kanela. Lakilalang kilala natin na ginagamit natin sa Brazil at sa buong mundo, kanela. Dito rin pinalalaki ang kanela. Pero ang kanela na itinanim nila dito ay maliit pa at hindi pa nila ito kinukuha ang bahagi na ginagamit sa insenso. Pero kukuha tayo ng 4 sa 11 at gagawa tayo ng insenso na halos kapareho ng ginagamit sa Templo ng Jerusalem. Kaya, nandito na sa atin ang olibano. Idadagdag natin ang balsamo ng Gilead na siya dapat ang pinakamarami sa lahat. Idadagdag din natin ang mira. Bubuksan na natin ngayon ang asafran. At para sa mga nakabili na ng totoong asafran sa kanilang mga bansa, alam ninyo kung gaano ito kamahal? Kukuha tayo ng kaunting asafran at ilalagay sa loob. Tingnan ninyo ang halo natin. At ngayon, oras na para simulan ang pagdurog. Mga kaibigan, mas matrabaho ito kaysa sa inaakala. Matagal-tagal na rin akong nagdudurog dito. Si Guy ay talagang mas sanay kaysa sa akin. Sa tingin ko, sapat na ito para magawa ang ating pagsubok sa insensong biblikal. Tingnan nyo dito kung paano ang kinalabasan. At ngayon, dumating na ang oras ng katotohanan. Ito na mukhang napakasimple pero napakahalaga rin. Mahalaga ayon sa Biblia. Sa usaping biblikal at pati na rin sa halaga, ito ay mas mahal pa kaysa sa ginto noon panahon ng Biblia. At ngayon, dumating na ang oras para sunugin natin ang insensong ito at masaksihan natin ito. Kukuha ako ng kaunting insenso dito mga kaibigan. Tingnan ninyo dito. At ngayon, ay naiyak ako sa tuwa na magawa ito. Tara na. Wow! At isang bagay na napansin ko dito ay ang daming usok. Papunta rin siya sa direksyon ko. Pero hindi ito usok na nakakalango gaya na kung nasa tabi tayo. Kita mo, papunta talaga sa direksyon ko. Hindi ito usok na nakakalango na parang nakaupo tayo sa tabi ng siga. At oo, lahat ng usok na ito, lahat ng singaw na ito ay may napakabangong amoy. Sobrang iba sa nakasanayan natin na yon. Hindi ito yung tinatawag nating klasikong pabango. Pero talagang kamangha-mangha ito. Amoy na hindi ko kayang ilarawan sa inyo. Kasabay nito, may mga nota siya ng mga halaman minsan na napapaalala sa atin ng parang eukalipto. Pero kasabay din ito, may matamis na amoy na hindi ko rin maipaliwanag kung saan nanggagaling. Nararamdaman din natin ang ilang citrus na nota. Talagang kakaiba ito kumpara sa kahit anong alam ko. At nalulungkot ako na hindi ko talaga maiparating sa inyo ng personal ang amoy na ito. Ang kaya ko lang gawin ay ilarawan ito sa inyo. Pero talagang kakaiba ito. Ang nararamdaman natin ngayon ay pareho ng naramdaman ng mga propeta, hari at ng templo ng Jerusalem sa loob ng maraming siglo.
isang bagay na nawala na noon. Nasasaksihan natin ngayon ang muling pagsilang ng Israel sa lahat ng aspeto, kasama ang estado at biblikal na Israel na muling nabubuhay dito, sa pamamagitan din ng agrikultura. At kung pag-uusapan natin ang ikatlong templo, napakaraming proyekto ang sabay-sabay na nangyayari tungo sa layuning iyon. Mula sa mga kagamitan ng templo, narito ang balsamo ng Galaad, ang mga pulang dumalagang baka na ipinakita rin namin dito sa channel para sa inyo. Napakaraming bagay ang sabay-sabay na sumusulong sa proyekto ng ikatlong templo. Marami pa ring mga tanong na hindi pa nasasagot. Wala pang tiyak na petsa. Pero nakikita talaga natin ang pagkilos ng maraming organisasyong di pampamahalaan. Ibig sabihin, hindi kasali ang gobyerno ng Israel dito. Sina Gay at ang mga totoong naniniwala sa proyekto ang gumagawa ng lahat ng ito. At iniaalay nila ang kanilang pagmamahal, pawis at oras. Iniaalay nila ang kanilang buhay para sa proyektong ito. Si Guy ay 17 taon nang iniaalay ang kanyang buhay sa pagsasaliksik tungkol dito. Nakikikita natin ang kasaysayan na isinusulat na yon. Mahalaga ring maintindihan natin ang panahong ating kinabibilangan. Sa napakatagal na panahon, halos 2,000 taon na, nawala na ito noon at tayo ang unang henerasyon na muling nakakakita nito. Sigurado akong sa hinaharap, ikukwento ang kasaysayang ito at masasabi natin nakita natin ito sa sarili nating mga mata. Tayo ang mga unang narito. Tayo ang unang nakakilala sa proyektong ito. Nakita natin ang langis na gagamitin sa ikatlong templo. Ang insenso na gagamitin sa ikatlong templo. Hindi pa tapos ang proyekto, pero umuusad ito araw-araw. Nandito sila nagtatrabaho, sinasaka ang lupa. Nagdadala sila ng mga bagong uri. At darating ang panahon na magkakaroon din sila ng 11 dito. Pero syempre, kailangan pa ito ng mas maraming puhunan at oras. Pero nasasaksihan natin ang kasaysayan na isinusulat sa mga sandaling ito. At talagang umaasa akong nagustuhan ninyo ito ngayon gaya ng nagustuhan ko rin. Talagang kakaibang karanasan ito para sa akin. Kung nasa Israel kayo, bukas ang lugar na ito sa mga bisita. Pwede kayong pumunta at makita mismo. Amuyin at tunay na maranasan mismo ang kakaibang karanasang ito. Sana nagustuhan ninyo ito. Kita-kits ulit sa susunod na linggo.